Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung sabi nitong newscaster na sumakit ang tainga ng kung sa Bisaya pa, nagbagting na yung mga tainga ng mga senador kanina sa Blue Ribbon Committee nang sinabi nitong si Corly Diskaya na sila daw yung ninakawan ng gobyerno ng pera. Kaya hindi sila nag-restitute, hindi sila nagsuli ng milyon-milyon, ay hindi pala, bilyon-bilyon pala na nakulimbat nila sa pera ng bayan. Sila daw yung ninakawan. Galing sa gobyerno yung pera, sila yung nagnakaw. Di ba? Kaya sumakit yung mga tainga ng mga senador na nasa Blue Ribbon Committee, lalo na si Risa Hontiveros. Mandakin nyo naman, sinabi ni Corly Diskaya mismo na kami pa yung ninakawan. Naku, grabe naman ninakawan. Okay lang kung sila yung gobyerno, di ba? Kasi ninakawan sila nitong mga kontraktor at DPWH. Kaya pala, ganun pala kasakim ng pera itong mga Diskaya. Kaya pala hindi nagsauli, hindi nag-restitute. Siyempre may advisor sila na isang senador dyan, di ba? Na nagsasabi na, wag niyo isuli yan. Alam niyo na kung sino yan. At kahit ako hindi ko talaga maisip bakit nasabi ni Corly Diskaya na ninakawan daw sila ng gobyerno. Kaya ito na, pakinggan na natin ang balita tungkol dito sa sinabing ito ni Diskaya. Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Diskaya. Ayan. Sila pa ang ninanakawan Oo. dahil sa ipinasoso. Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Diskaya na tila sila pa ang ninanakawan dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Umalma rin ang Assistant Ombudsman at nakatutok si Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng kontraktor na si Pacifico Curly Diskaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Kaya merong nagsasabi siguro sa kanya na senador diyan, di ba? Na wag niyong isuli yung bilyon-bilyon. Ibigay niyo na lang sa akin yung kalahati at palusutin ko kayo, akong bahala sa inyo. Parang may nagsasabi ng ganyan eh. Alam niyo na kung sino yan. Yung maingay dyan sa Senado, wag na natin banggitin, baka may patawag pa tayo. Kaya tuloy, ano bang mawala kung ibalik ang ilang bilyon? Meron pa namang nakatago yan eh. Yung mga alahas lang nila, pwede nang maiprinda yun kung maghihirap na, di ba? Siyempre maraming alahas. Hindi naman kukunin ng gobyerno yung mga alahas. Ang kinukuha ay yung mga luxury cars lang kasi klarong-klaro naman na galing sa gobyerno yon. Pera ng gobyerno. Kaya ayaw talaga mag-restitute. Ang isa sa kondisyon ng ombudsman ng DOJ na mag-restitute kayo, magsauli, at saka kayo tanggapin na state witness. Ayaw talaga eh. Magipag-contest pa eh. At ngayon sinabi pa na parang kami na ang ninakawan yan eh. Nakaw ba yan eh? Binawi lang eh. Hindi yan ninakaw. Ang nagnakaw sila, itong mga Diskaya at ang kanilang mga amo sa Senado at Kongreso. Okay, balik tayo sa balita kurtisin ng 24 oras. Department of Justice ang pasaring sa tanong ito sa pagdinig. Kung magkano pang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Department of Justice ang pasaring sa tanong ito sa pagdinig. Kung magkano pang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Kapal Department of talaga. Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Diskaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Ayan. Curly Diskaya. Kaya huwag nyo nang Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi sila pa yung nakawan. para magkasama sa kulungan. Sabihin ba naman na ninakawan daw sila ng gobyerno? Pera nga ng gobyerno yung pinagnanakaw nila eh. Mga ghost project.
project na hindi nag-exist. Ang pera, pinaghati-hatian lang nila, di ba? Kaya bili ng bili sa isang taon ay bumibili yata ng 6 na luxury cars sa bawat taon. Minsan 10. Kasi bakit umabot ng 100 plus luxury cars? Yung ibinunyag lang naman nila sa media ay nasa 80. Pero actually umabot daw yan ng 200 eh. 200 luxury cars at mga SUV at mga sports car. Okay, balik tayo sa balita. Kalokohan din ang turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Vizcaya. Hindi anya pangingiti kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Kalokohan din ang turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Vizcaya. Hindi anya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Vizcaya pero no comment na anila sila. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerald Opulencia at Henry Alcantara at Okay, so contractor kung na si totoong Sally merong Santos, isinuli aabot na sa sila, Henry 316 Alcantara, million Bryce pesos Hernandez, ang mga isinuling Mendoza, pera sa itong, Department of Justice. Nasa may-ari 1.5 ng Sims Construction ay 316 million ang nasauli. Ibig sabihin, akseptado itong sila Alcantara na nagnakaw sila. Bakit hindi matanggap ni Vizcaya na nagnakaw din sila? Di ba? Dapat isuli nila kahit kalahati lang sa ninakaw para magiging state witness sila. Itong si ano naman diyan, si Marcolita, talagang ginigiit niya na wag kayong magsauli dahil hindi yan, wala sa batas na isuli yung pera na ninakaw. Ay nako. Kaya tuloy hindi isinuli ng mga Vizcaya meron kasing advisor eh. Ito pera ni ano to ni Alcantara, Bryce Hernandez, Mendoza at nung babae ng Sims Construction. Sinuli nila eh. Kaya tuloy state witness sila, nakulong man sila, inaresto sila nung kahapon. Pero ang niyan, ang parusa sa kanila ay nababawasan. Imbis na 10 taon, magiging 1 taon na lang yan, 2 taon. Ganon yun kapag state witness. Minsan kapag ka talaga, credible ay wala ng parusa magiging malaya ka kagad. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng 24 oras. pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH. Billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders Grabe. sa mga ari-arian ng mga umunoy sangkot sa anomalya at ang Grabe. halaga ng mga frozen assets abot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang lampas 700 mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance, at mga e-wallet Naku, hindi accounts. pa diyan kasama yung Ayon sa reserve AMLC, ko, pagkatapos ng Meron 6 na din buwan, mga maaari na assets itong at, maghain ng kaso para sa maliliit ang forfeiture pera, para billion tuluyan na din. itong mabawi ng Itong gobyerno. pinag-usapan dito ay sa DPWH lang na yung kina Alcantara, Hernandez, Mendoza at sa mga Vizcaya. Kaya kung gano'n na talagang ilang bilyon ba yun? Kapag malaking amount na kasi parang na na ako dyan, nabibingi, nabubulag, hindi ko na marinig Kapag gano'n na kalaki ng mga pera. Hindi na makaya ng utak ko ang ganong kalaki na pera. Hindi ko na mailagay sa aking memory. Sobrang laki. Grabe. Ang mga pera na yan na pinagnanakaw, kung gagamitin yan sa ating depensa ng armed forces, ibibili ng mga makabagong armas, di ba? Mga ammunitions.
mga missiles, BrahMos. Yung ating BrahMos, 2 battery lang eh. Sa bawat battery ay meron lang yan 7 yata o 9 na missiles ang nandun sa isang battery. Isang truck yan eh. Ang isang battery, isang truck na missiles. So ang lula noon ay pinakamarami ang 1 dosina. Yun, 2 pa eh. So meron lang tayong 24 ka missiles. 24 na missiles, 5 minuto lang yan. Ubos na yan eh. Kapag pinasabog. Kailangan natin ng 100 batteries para at least tatagal tayo, di ba? Ng 3 araw sa pagpapasabog niyan kapag magkagira. At yung lahat ng mga nakulimbat na yan, kung ibibili yan, baka makabili pa tayo ng 1 submarino. Di ba, mga kababayan? Ito na kasi ang trend ngayon, gira na talaga eh. World War na eh. Tingnan nyo si Trump, di ba? Si Putin ang nauunang mag-declare ng gira eh. At din ngayon si Trump na naman. Kasi mga superpowers. Pangatlo niyan, China na naman ang mag-declare ng gira dito sa atin. Sa South Pacific. Kaya, ang Pilipinas, paano ba tayo magipaglaban? Sabi nga ni PBBM, at least 24 hours daw magipaglaban tayo sa China bago tayo tatawag ng tulong. Mabuti aabot ng 24 hours. Baka 1 hour lang, ubos na yung mga bala natin. Mga missiles natin, ubos na yan, 1 oras lang. Kaya dapat yan sa mga magnanakaw na yan, ay kunin talaga lahat ng ginakaw at ibili ng kagamitan natin sa armed forces. Tsaka na yung mga ano-ano diyan. Kung ano-anong mga susunod na project. Huwag muna gumawa ng mga tulay na malalaki. Magastos yan eh. Huwag muna nang gagawa ng mga bagong daan sa kabundukan. Magastos yan. Focus muna tayo dito sa sa depensa ng ating bansa. Ganun talaga yun. Ang unahin natin kung anong parating na delikado, yun ang unahin natin pag-solve, hindi yung palaging nag-ano ng mga project kunwari, mga dike, mga irrigation kunwari, para makapagnakaw, di ba mga kababayan? Okay, tapusin na natin ang ulat, 24 oras, pasok. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayan, so tapos na pala eh. Maraming salamat. GMA 24 oras para sa hiram Para natin sa na video. GMA Ang daming Integrated pera, no? News, Joseph Morong, Grabe, nakatutok pera natin 24 yan. oras. Ilan kaya ang sa akin dyan? Ay nako, mga kababayan, grabe. Sa nakawan, pangatlo daw tayo na mga magnanakaw sa buong mundo eh. Ang Pilipino, kakahiya. Okay, ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Love and peace. At huwag magnakaw. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Maraming salamat.